Alright mga kapatid, balitang West Philippine Sea ulit tayo, no? Nagsama-sama, no, itong tatlong bansa, Pilipinas, US, Japan, no, dito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mga kapatid, nagsagawa ng iba't ibang pagsasanay sa 5th MMCA sa loob ng Exclusive Economic Zone o West Philippine Sea. Nakapanggulo kaya ang China? Ano kaya ang reaction nila mga tol? Yan ang ating aalamin dito sa video to na ating panonoorin mula rito sa PTV Philippines. Samahan lang ninyo ako mga tol at bigyan natin to ng reaction video. Kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng balita at ganitong klaseng reaction video sa mga issue mga kapatid na may kinalaman sa ating soberanya, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naging matagumpay ang ikalimang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Samantala, hinikayat ni Retired Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno na opisyal na maghain ng protesta laban sa isinumiteng dokumento ng China sa United Nations kaugnay ng kanilang umano'y baseline sa territorial sea ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Kung naaalala ninyo yung isinumiting dokumento ng China sa United Nations na talagang sobrang kapal na talaga ng apog nila mga tol, na nagsumiti sila ng chart sa United Nations at ang Scarborough Shoal ay kanila daw teritoryo. Kumbaga lubusan na talaga nilang inaangkin yung Scarborough Shoal mga tol. Kaya ang hinihikayat ni Retired Justice Carpio magsumiti na rin ng protesta ang Pilipinas o opisyal na magsumiti na ng protesta ang Pilipinas laban doon sa pangaangkin nitong China. Ito ang ulat. Iba't ibang pagsasanay ang ginawa ng Pilipinas, US at Japan sa ikalimang Multilateral Maritime Cooperative Activity nitong Biyernes sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa sa West Philippine Sea. O baka may magsabi dyan, bakit puro na lang pagsasanay, puro na lang pagsasanay. Naku po, mga tol, no, mas maganda na yan na puro na lang tayo pagsasanay mga tol kasi ayaw natin talagang mangyari yung mga bagay na naku, kahit sa panaginip hindi mo gugustuhin. Nakikita nyo naman siguro kung ano nangyayari sa iba't ibang mga bansa na nagkakaroon ng paglalaban ngayon, di ba? So sana manatiling ganito na lang, at least na ipapakita natin sa China na mayroon tayo mga kaalyadong bansa. Magkasamang naglayag ang mga barko ng Philippine Navy at Japan Maritime Self-Defense Force na BRP Andres Bonifacio at Murasami-class destroyer JS Samidare. Kasabay naman ito ang paglipad ng Poseidon plane ng US at C-90 aircraft ng Philippine Navy. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, naging matagumpay ang ikalimang MMCA sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan na nagpapakita ng kanilang matibay na regional and international cooperation na bahagi ng pagsusulong sa bukas at malayang Indo-Pacific. Etong Japan mga tol, nanggigigil na rin sa China yan, no? Gigil na rin yan kasi katulad natin ganun din sila mga tol, nakakatanggap din sila ng mga pambubulas galing sa China. Porket tahimik sila ngayon at matagal silang walang pakikisali sa mga labanan, akala ng China mga tol kakayanin na nila itong Japan. Samantala, hinikayat naman ni Retired Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno na opisyal na maghain ng protesta laban sa isinumiteng dokumento ng China sa United Nations na nagpapakita ng kanila umanong baseline sa territorial sea ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na tinatawag naman nilang Wangyandaw. Yon, Wangyandaw. Sabi ni Carpio, hindi dapat ito ipagsantabi ng pamahalaan kung saan ito lamang linggo ay muli na namang ng bomba ng water cannon at ng bangga ang mga barko ng China sa gitna ng maritime patrol ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard. Do alam natin na wala naman din patutunguhan yung protesta na yan, di ba? Kasi nga, mga kapatid, etong China, wala nang ibang kinikilalang batas pa yan, kundi yung sarili lang nilang batas. At kung anong maisipan nila, yun ang gusto nilang kilalanin din ng daigdig. For example, mga tol, wala silang magawa, no? Nagpupulong-pulong sila, na-boring sila. Teka, gusto kong angkinin yung kabilang bahagi ng Pilipinas yung Philippine rice, no? May pangalan na rin yan mga tol, may pangalan na rin ng China dun .
Pag inangkin nila yun at gagawa sila ng batas nila, ang gusto nila, kilalanin ng buong mundo yun. Ganon sila ganon sila mag-trip. Ganon mag-trip yun. Kaya yung protesta, sige, kailangan nating gawin yan. Though alam natin walang mangyayari dyan mga tol. Yung 2016 arbitral ruling nga final na yung decision na yun May hatol na yung korte. Hindi naman nila kinilala Diba? Pero syempre, kailangan pa rin aksyonan ng Pilipinas yun. Kahit wag na lang nating asahan na may mangyayari doon. Ang kailangan priority ng ating bansa mga tol, yung pagdaragdag natin ng mga assets. Kailangan yon. Yung pagdaragdag natin na mas marami pang barko, kahit hindi biglaan dahil masyadong mahal, unti-unti mga tol. Dapat yun ang prioridad ng ating gobyerno. At hindi lang yung gobyerno ngayon mga tol, hindi lang yung administrasyon na to, pati sa mga susunod. No, kaya nga dapat maging matalino na mga Pilipino Pipili dapat kayo ng leader na iahalal ninyo, wag yung pro-China. Kasi pag pro-China ang iahalal ninyo, nako po, ano mangyayari sa atin? Baka maging probinsya na lang tayo ng China isang araw. The basis of our protest would be China does not have territorial sovereignty over Scarborough Shoal and it cannot therefore draw any kind of baseline. Whether it's straight, normal, or archipelagic, cannot because it has no territorial sovereignty. We have territorial sovereignty. So, and we have to do this within a reasonable time. Otherwise, we are deemed to have acquiesced, impliedly consented. Kung naalala ninyo mga tol, etong 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na, biglang binago yan ng China mga tol sa isang iglap. Nagsimula yan na 11-dash line pa yan tapos biglang naging 9-dash line. Ilang dekadang 9-dash line yan, yung kinikilala ng China na South China Sea, 9-dash line yan. Sa isang iglap, no, bigla nilang natripan, teka, gawin na lang nating 10-dash line. Tapos pagkatapos nun, yun na ang gusto nilang ipakilala sa buong daigdig at ang gusto nila kilalanin ng buong daigdig yun. Pero mo kung paano sila mag-trip, di ba? Kung ano yung magustuhan nilang iguhit sa mapa nila, kanila yon mga tol. Kaya, etong nangyayari ngayon, sabi nga nung isang reaction video na binigyan nating reaction video nitong nakaraan, yung kapayapaan dito sa West Philippine Sea, nakasalalayan talaga sa China at matagal na rin naman nating sinasabi, wala na sa atin yung bole. 'Di ba? Sa atin puro ano na lang tayo, depensa na lang tayo Pero kung ang kapayapaan na gusto natin mangyari dito sa West Philippine Sea, wala na sa atin. Wala na sa ating mga Pilipino, wala na sa Pilipinas yun mga tol, nasa China na yun. Kung ayaw nilang maging mapayapa rito sa West Philippine Sea mga tol, hindi talaga mangyayari yun. Kahit anong klaseng dialogo pa ang sabihin ng mga pro-China rito, kahit anong klaseng protesta pa ang gawin natin, kung ayaw ng China ng kapayapaan dito sa West Philippine Sea, hindi talaga mangyayari yun. Malabo mga tol, kasi kailanman hindi natin sila nakikitang irerespeto nila yung international law o mga batas karagatan Kasi kumbaga wala sa karakter nila, alam mo yun. Wala dun sa namumuno sa kanila yung salitang respeto. Parang hindi ata natin matatagpuan yun sa kanila Na naghain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs noong nakaraang buwan para tutulan ng baselines and base points na isinaad ng China sa Baho de Masinloc. Yan katulad halimbawa ng Scarborough. Kailan ba yan naging kontrolado ng China? Di ba noong 2012 nung nagkaroon ng ng standoff mga tol? Ano yan? Traiduran yun mga tol. Traiduran ng pagkuha ng China dyan. Diba? Kasi mayroong mga nahuli dyan mga barko na may dala-dala mga corals, shark, mga ganon, mga lamang dagat. So nagpadala tayo dyan ng warship para sana arestuhin o hulihin mga tol. Kasi sa tagal-tagal ng panahon itong Scarborough Shoal, talagang traditional fishing ground yan. China, Pilipinas at saka Vietnam. Malaya pang nakakapangisda yung mga mangingisda dati dyan. Walang sagabal, walang pumipigil. Tapos noong 2012, nagkaroon nga ng standoff dyan dahil nagpadala tayo ng warship, nagpadala rin ng China ng warship. So nagkatutukan tayo dyan mga tol. Pumagit na yung US, di ba? Tapos nagkasundo na lang parehas aalis. Umalis tayo, umalis din ng China. So bumalik sila mga tol. Pagbalik nila, traiduran nga pagbalik nila, hindi na nila binitawan. Pinanghawakan na nila yon mga tol. Diba? So para hindi na lumala yung tensyon, ang ginawa ng Pilipinas, dinaan natin sa legal. Diba? Nagsampa tayo ng kaso dito sa Dahig.
'Diba? Inarbitrate natin 'yan kasi umaasa tayo na kapag naipanalo natin 'yan at nagbaba ng hatol na tayo ang legal na nagmamay-ari o may jurisdiction sa lugar na 'to, igagalang ng China etong batas. Kaso nagkamali din tayo mga tol Masahol pa pala yung China no? Akala natin nirerespeto ng China yung batas, wala pala no? At sabi nga nila kailanman di daw nila kikilalanin yung arbitral ruling na yan. Yun ang nangyari. Ang National Maritime Council iginiit din na walang jurisdiction dito ang China dahil hindi ito sakop ng kanilang 200 nautical miles exclusive economic zone. Napakalayo, nasa 600 nautical miles ata yung Scarborough mula sa kanila. Ganong kalayo yan. Based on UNCLOS and based on the 26th arbitral ruling, yung lugar na sinasabi nila ay atin. So again, while they're working on the proper international processes, ang questionable, ano ba yung basis nila? Kasi yung Scarborough Shoal, it's about 120 nautical miles from ours. No? Samantalang yung sa kanila, ang Hainan kasi ang pinakamalapit na probinsya ng China, and that's more than 500 nautical miles away. O, di ba? More than 500 nautical miles away. Yung UNCLOS mga tol, yung UNCLOS sa United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 pa yan, nakapirma China dyan. Yan ang nag-define ng mga 200 nautical miles natin. 200 nautical miles ng China, yung nasasakop nun, yun yung exclusive economic zone nila. 200 nautical miles ng Pilipinas, 120 nautical miles lang yung Scarborough Shoal mga tol. Tapos mula doon sa pinakamalapit na Hainan Island nila mga tol, more than 500 nautical miles ang layo ng Scarborough Shoal. Doon pa lang mga tol may kita mo na talagang walang basis ang China Kaya nga yung inangkin nila yan ng 2012 mga tol, ang nagawa na lang ng Pilipinas mga tol is magsampa na lang ng kaso doon nga sa Court of Arbitration at natalo nga sila doon kasi nga talaga kung titignan mo yung legal na basehan, wala talaga silang panalo kaso matitigas lang talaga sila Kaugnay naman nito, sinabi rin ni Carpio na kailangang magkaroon ng iisang basehan o naratibo ang pamahalaan sa pagresolba sa usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Hindi yan mareresolba ng Pilipinas. China lang makakapag-resolve niyan. As far as the maritime dispute is concerned, we have a perfect score. We won that landmark ruling. We correctly based it on UNCLOS, on international law, so we have that award. But on the territorial dispute, we don't have a common narrative that's anchored on international law. When do we start our claim? 1734, 1956, 1978, or we are still looking for that date? Kamakailan lamang ay tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang orihinal na kopya ng 1734 Murillo Velarde Map na tinawag niyang importanteng regalo ng kasaysayan. Mahalagang ebidensya rin anya ito sa pag-iit ng Pilipinas sa nooy Panakot Shoal sa mapa na ngayon ay Scarborough at Los Bajos de Paragua na ngayon ay Spratly Islands. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV. Diba? Hindi na mareresolba to ng Pilipinas sa mapayapang paraan. Yung kapayapaan mga tol makaka-resolve ng yan China. China lang mga tol kasi sila yung sa kanila nananawagan yung buong daigdig na tanggapin na nila yung batas, kilalanin nila at irespeto nila ang international law, kilalanin nila ang UNCLOS. Kapag nagawa nilang rumespeto mga tol, magiging matahimik dyan. Ano magagawa ng Pilipinas, mga kaalyado nating bansa kung hindi natin mareresolba ng mapayapa? Kasi nga ayaw ng mapayapa ng China Magkakaroon talaga ng labanan dyan, gera. Diba? Yun nga din yung sinasabi ni Duterte dati, diba? Gera ang magiging solusyon dyan. Pag natalo sila, napalaya sila dyan ng puwersahan, yun. Wala talaga silang mapapala, mga tol. Pero, gera yun, mga tol. Walang may gusto ng gera. Yun lang yung natitirang option sa atin Yun ang natitirang option sa atin, gera. Sa kanila hindi na marami silang option. Gusto nila ng gera o kaya gusto nila ng mapayapa. Nasa sa kanila yon. Ia-atras nila lahat ng mga barko nila hanggang dun lang sa 200 nautical miles nila. Payapa yan. Tayo, ang gagawin natin, ipopush natin sila, ipagtutulakan natin sila pabalik. Gera yon. Yun na lang talaga yung magagawa natin. Yung resolve.
malabo na sa atin yun. Maliban na lang kung talagang kikilalanin ng China yun. The end of the day, nasa kanila pa rin ang huling desisyon kung gusto nila ng mapayapa o hindi, di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.